Mga idol, isa sa mga dahilan kung bakit nagdesisyon si Kevon Looney na iwan ang Golden State Warriors at lumipat sa New Orleans Pelicans ay ang pagkadismaya niya sa naging pagtrato sa kanya ng kanyang dating kuponan, lalo na sa nakaraang playoffs. Sa panayam ng Warriors Plus, ikinuwento ni Looney na nawalan siya ng tiwala sa sistema matapos hindi siya gamitin sa mga pagkakataong alam niyang kaya niyang mag-perform. Ani niya, hindi lang ito dahil sa isang insidente. Kahit nitong playoffs, kalaban namin noon si Steven Adams at iyon ang tipo ng matchup na para sa akin talaga. Ganyan ang laro ko. Pero hindi ako nabigyan ng pagkakataong gawin ang trabaho ko. Parang ang dating, wala kayong tiwala sa akin. At sa totoo lang, pakiramdam ko naman na naipakita ko na kung bakit dapat niyo akong pagkatiwalaan. Matapos ang ilang taon na pagiging loyal at consistent role player sa ilalim ni Coach Steve Kerr, nasaktan si Looney nang hindi siya pinagkatiwalaan sa critical moments. Kahit pa bahagi siya ng 3 championship teams ng Warriors, mas pinili pa rin ng coaching staff ang small ball lineup, tila isinantabi ang kanyang kontribusyon bilang isa sa mga defensive anchors ng koponan. Sa nakaraang NBA season, nagtala si Looney ng 4.5 points, 6.1 rebounds, at 1.6 assists sa loob ng 16.1 minutes per game. Mga numerong hindi man matataas, pero patunay ng kanyang pagiging maaasahan sa loob ng court. Naging mahalaga rin ang kanyang papel sa championship runs ng Warriors noong 2017, 2018 at 2022. Ngayon, may bagong yugto na si Looney sa New Orleans kung saan pumirma siya ng 2-year deal, dala ang pag-asang muling makakahanap ng tiwala at papel na mas babagay sa kanyang galing sa ilalim. Samantala, nagulat ang maraming fans ng Golden State Warriors matapos lumabas ang ulat na inakala ng koponan na pipirma na si Al Horford sa kanila noong nakaraang linggo. Ayon sa insider na si Mark J. Spears, kumpiyansa raw ang Warriors na makukuha nila ang veteranong big man pero hanggang ngayon ay wala pa ring desisyon si Horford kung magbabalik pa ba siya sa NBA o tuluyan nang magre-retiro. Ang 39 years old na si Horford ay isa pa ring solidong kontributor kahit pa halos 4 na dekada na ang edad. Kilala ito bilang isang mahusay na depensibong big man na may kakayahang mag-rebound at tumira mula sa labas. May average na 36.3% mula sa 3-point line noong nakaraang season at 37.7% sa buong karera. Ang pangangailangan ng Warriors para sa isang sentro ay mas lumalim pa ngayong wala na si Kevon Looney na lumipat na sa ibang koponan. Tahimik ang off-season ng Golden State, karamihan ay dahil sa komplikadong sitwasyon ni Jonathan Kuminga bilang restricted free agent. Dahil walang halos team na may salary cap space, walang external offer sheet na natatanggap si Kuminga, kaya parang sarili lang nila ang kinakalaban ng Warriors sa negosasyon. Pero kahit tila mabagal ang kilos ng Warriors, may pag-asa pa rin silang makakuha ng big man kung sakaling ituloy ni Horford ang paglalaro. Gayunpaman, hindi lang sila ang interesado. Nandyan ang mga koponan ng Milwaukee Bucks at Atlanta Hawks, pero para kay Horford, ang Los Angeles Lakers ang tinitingnan na may pinakamalaking posibilidad na makuha ang serbisyo niya. Sa kabila ng kanyang edad, bagay pa rin ang veteranong presensya ni Horford sa isang Lakers squad na nangangailangan ng karagdagang experience at floor spacing mula sa frontcourt. Sa kampo ng Celtics, lumalabas na malabo na ang pagbabalik ni Horford. Ayon kay Brad Stevens, presidente ng basketball operations ng Boston, tila nag-move on na ang team sa kanilang mga veteranong manlalaro habang inaasahan nilang hindi makakalaro si Jason Tatum para sa buong 2025-26 season. Puno ng respeto ang pahayag ni Brad Stevens, inamin niya na kahit hindi pa pinal ang desisyon ni Horford, mananatili itong isa sa pinakatapat at pinakamatagumpay na Celtic. Samantala, isang malaking pangalan ang posibleng mapunta sa Los Angeles Lakers at ito ay si Bradley Beal. Ayon sa mga ulat mula kina Mark Stein at Jake Fisher, kabilang ang Lakers sa 5 koponan na may confirmed interest kay Beal sakaling siya ay mabuyout ng Phoenix Suns. Si Beal na may isa sa mga pinakamabigat na kontrata sa buong liga ay sinasabing posibleng i-buyout ng Suns ngayong off-season. Kung mangyari ito, magiging unrestricted free agent na siya at doon na papasok ang interest ng mga contender gaya ng Lakers, Clippers, Warriors, Timberwolves at Milwaukee Bucks. Bagamat limitado lang sa $5.1 million ang maiaalok ng Lakers para kay Beal, sulit pa rin daw ito para sa isang scorer na gaya niya. Ayon sa ulat, kahit na malalim na ang guard rotation ng Lakers sa pangunguna ni Luka Doncic at Austin Reeves, na kapwa nag-average ng mahigit 20 points at 5 assists per game nitong nagdaang season, pwedeng maging instant offense si Beal mula sa bench. Sa Suns, 15 times siyang naging 6th man noong nakaraang season at nag-average pa rin ng 16.8 points per game sa role na yon. Kaya kung gagampanan niya ulit ang bench role sa Los Angeles, malaking tulong ito sa scoring unit ng second group ng Lakers. Bagamat hindi ito nangangahulugang automatic na makukuha ng Lakers si Beal, malinaw na seryoso silang pag-aralan ang posibilidad, lalo na kung magiging available ito sa bargain price. Kayo mga idol, tingin nyo ba magandang fit si Beal sa likod ni Luka at Reeves sa Lakers rotation?